Pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Tayo po muli ay magninilay ng salita ng Diyos. Kamay ni Jesus, altanghak. Mapapansin po natin sa banal na ebanghelyo ay tila ho hindi magandang balita, kundi masamang balita. Sapagkat sinabi ng Panginoon na yung tungkol sa katapusan ng mundo. At tama-tama po naman na lahat po ay nangangamba at isang katanungan. Sa 6 na sunod-sunod pong bagyo. Mula po kay Pepito, kay Quinta, kay Sioni, kay Tonyo, kay Rolly, at kay Ulysses. Ay marami po tayong katanungan. At ang sabi natin, malapit na ba ang katapusan ng mundo? At ito rin po ang tanong ng mga disipulo, kailan po mangyayari yun? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, makakarinig kayo ng digmaan, lindol, mga kamanghamanghang nangyayari sa kalawakan at sa mundo. Pero malayo pa ang wakas. Hindi karakan dadating ang anak ng tao. Kaya sana hindi ito po ang maging daan para tayo matakot, kundi tayo po'y maghanda sa pagdating ng Panginoon. At kung mapapansin ninyo, tayo po'y nasa 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ibig sabihin, this is our last week. Kaya ang tinatalakay natin ay tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya sabi ng mga tao, hangang-hanga doon sa templo. At ang sabi, wow, ang ganda ng ating templo. At wala nang gaganda rito. Sumagot ang Panginoon at parang sinabi niya, hindi ba ninyo alam darating ang panahon na walang bato ang ipapatong sa kapwa bato at masisira. So they were so concerned with the material possession and the monumental success of the temple. At nalimutan nila yung kanilang mga dapat pahalagahan. Ano po yun? Nalimutan nila yung pagtanggap sa Panginoon bilang Mesiyas. Nakalimutan nila at nabigyan nila ng pansin na yung kanilang hypocrisy ng mga eskribas at pariseyo. At nakaligtaan din nila ang pagdalaw ng Panginoon sa kanila. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, you're concerned with the material things. Please be concerned with the spiritual things. At ito rin po ang iniingi sa atin sa panahon pong ito ng pandemya, sa panahon po ito ng pagdadalisay ng Panginoon. Sana po ay let's focus on something that are spiritual. Let's spend time more in praying, in trying to reflect our own lives. Na makita po natin ang pinakang mission natin ay ihanda ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon. At sabi nga po ni San Agustin ay God is beyond time, beyond all seasons. He is ever new, ever true, the ancient one, yet ever new and ever true. Kaya naman ito po ay isang paalala po sa atin na tayo po sa ating pong pagninilay ng ating mga pangyayari sa buhay natin. Kailangan po natin na tayo ay patuloy na kumapit sa paniniwalang hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kailangan po tayong maniwala na meron siyang magandang plano sa atin. Hindi natin dapat itong katakutan. Kundi ito po'y maging tanda po sa atin na may katapusan po ang lahat. At ang katapusan po'y mangyayari, pero kailangan ihanda natin hindi lang yung panlabas, kundi ang ating kalooban. Kaya ang sigurado po, the Lord is coming very soon. Pero wala pong nakakaalam kung kailan. Maaring bukas, maaring makalawa, maaring mamaya. Handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Amen.